Hello Pisces, kamusta? Sun, Moon, Rising, Venus, Signs or Cross Watchers. Ito yung reading mo for the second week of March. Or kahit lumagpas doon sa timing na binabanggit ko kasi ito ay timeless reading din naman kagaya ng lahat ng readings ko rito. Ano ba yung mga ganap or yung mga pwedeng mangyari itong second week? Yan, or kung kailan man matsempuan mo itong reading na to. Maraming salamat nga pala Pisces sa pag-hangout mo dito sa akin ngayon para manood ng reading ko. Don't forget to subscribe, like, follow. Malaking tulong din po kung i-share nyo itong ating reading. Thank you rin sa mga nag-a-avail ng private reading ko. Yung mga interesado mag-inquire, tignan nyo na yung mga nakasulat sa description. Thank you rin po dun sa mga nag-a-avail ng membership, subscription, mga nagpapadala ng thanks, super thanks and stars. Napagalo ko na. Ayan. General reading po ito ha, Pisces. Kunin nyo lang aning tumutugma sa inyo. Hindi po ako psychic, tagabasa lang ako kung anong mga energies na napipick up ko sa cards. Hindi ko kontrolado yung mga lumalabas na energies kung past, present, or future man ito para sa inyo. Kasi hindi pare-pareho kung paano magre-resonate dahil general reading lamang ito. Pwedeng masagap yung energy ng ibang tao na involved sa inyo, kakonect ninyo. Okay. Happy birthday nga pala sa mga Pisces na nagse-celebrate ng inyong birthday at ang wish ko para sa inyo ay more blessings and good health. Patnubayan kayo nawa at ma-receive nyo nawa ang inyong ipinagdarasal. So, may mga signs na nakikita dito from the cards. Itong mga signs na to, babanggitin ko sa inyo to, pero pwedeng may kaugnayan or pwedeng walang kaugnayan sa nangyayari sa sitwasyon mo ngayon or paparating pa lang or mangyayari sa'yo. Okay? Pwedeng may Libra, Pisces. Pwede rin may Capricorn dito, Pisces. Pwede rin may Cancer, Scorpio, and Taurus, Virgo, Capricorn energies. Merong energy ng dalawang magkaribal, magkakumpetensya, magkalaban. Either kakampi mo yan, kakumpetensya mo. Okay? Yung dalawang energy ng pagiging, ewan ko kung nagpapagalingan to, no? Pabibuhan, pagalingan. Pero parehong magaling na eh. So, pwedeng, kung pinag-uusapan natin dito, career, negosyo, pwedeng pareho na kayong experience pagdating dyan sa bagay na yan, ginagawa ninyo or pinagkokompetisyonan ninyo. So, Pisces, sorry naman, pero meron akong nakikita ditong something na hindi matutuloy yung pag-travel, paglipat, or alam mo yon parang merong something na malabo na kung magkukontinue pa with the Chariot. Or pwedeng merong nag-back out dito, nag-give up, pwedeng ganong energy. Or it could be a relationship or a project. Kung ano man tong ginagawa mo na parang walang direksyon. Or pwedeng nag-hesitate kung itutuloy ba or hindi, no? Mga ganon, yung tipong nag-aalang. Kasi parang napipigilan yung pag-abante ni Chariot eh. Yun yung nasisense ko na energy. So, hindi ko alam yan kung ikaw, urong-sulong ka ba or itong person na nakakadeal mo or ikaw mismo, hindi ka decided or pwedeng nagbago na ba yung nag-change of heart, nag-change of mind ka na ba dito? Nag-change na ba yung plano? Kasi merong something nga na hindi malinaw yung path kung magpapatuloy or not. Or pwede rin namang may mga obstacles, alam mo yun. Oo. Pwede rin naman na may mga ma-encounter na mga aberya or sagabal or blockages. Kasi meron may something na humaharang doon sa direction mo na gusto mong puntahan. Alam mo na, 'di ba? Parang pain in the ass na.
O may malaking epal dito sa harapan ko, dun sa gusto kong mangyari or gusto kong puntahan, gusto kong gawin, or dun sa goal ko. Something para basta you will be facing an opponent. May opposition, whether tao ito or circumstance, situation, na yun yung humaharang sa'yo. Sabi ko nga parang may something na kumakatalo sa'yo dito or kakompetensya mo or kalaban mo. O, sa career man yan, sa business or sa love life. Ha? Okay? Bahala na kayo kung saan nagre-relate sa inyo. At pwedeng namang nakakasagabal din kasi sa'yo dito, Pisces, is nagiging overly emotional ka na naman. Hindi nakakatulong. Yun lang yung masasabi ko. Whether ikaw to, na nagiging emotional or someone who is very clingy, dependent. Kasi masyadong emotional tong person na to. Or extremes. Pagka malungkot, sobrang lungkot, parang depressed, so walang magawa. Alam mo yun, parang ganun. Basta this person is ruled by his or her emotion, ikaw man yan o yung person na nakakadeal mo. Sa tingin ko, hindi nakakatulong yun dun sa situation. Oo. It could be a Scorpio, pero pwedeng ikaw din. Yun yung pumapatay sa situation eh. Yung pagiging emotionally unstable nitong person na to or pagiging dependent niya, overly clingy, dependent. Ayan, unstable oh. Ang lakas ng energy ng pagiging unstable. Just because dun sa emotions ng tao na yun na mas, alam mo yun, mas nasusunod yung mga emotions niya kaysa maging rational thinker siya. Oh, you should, kung ikaw yan mas maganda na maging wise ka, logical, analytical, kaysa yung emotions mo yung pinapairal mo. Ayan, kailangan mong maging practical. Or maybe some of you, baka yun yung dapat nyo munang unahin, asikasuhin yung stability ninyo. Sarili nyo muna. Kasi, kung ikaw mismo hindi ka stable, paano mo susuporta ng jowa mo? Paano mo susuporta ng family mo? Or yung mga kahit yung sarili mo na lang eh. So, yun muna. Build mo muna itong stability. Okay? O, halimbawa, stability ng career mo, finances mo. Okay? Kasi kailangan mong maging strong-willed, wise. May mga matters dito na kailangan practical ka. Kailangan stable ka muna, kaya kung pakikipagrelasyon to, pag-aasawa or whatever, importanteng stability kaso baliktad, nakikita ko dito hindi stable. So ayan, whether career mo man yan, na nakakaranas ng ganyan, negosyo mo or relationship mo, na parang walang clear sense of direction, dahil unstable dahil sa emotions. Ayan May ahas dito talaga, Sabi ko nga, Pisces, may katunggali ka, Sabi ko nga, either kakampi mo to, kaibigan mo, o kalaban mo, kaagaw mo. Snake. May rivalry dito, whether sa negosyo mo yan, sa career mo, or sa relationship. May umaahas sa'yo, or may tumatraidor sa'yo, may umaagaw. Or dun sa person mo, kung may umaaligid sa person mo, umaaswang din sa person mo, umaahas. Okay, so nakikita ko is merong, I hope this is not pagbabago ng puso or isip pagdating sa engagement or kasal. Kasi meron nakikita ko dito engagement na pero parang naahas pa or masusulot pa yata. Ayan whether ito ay business, career, partnership, contract, opportunity na pwedeng pang maudlot or maagaw sa'yo, masilat, masulot, masilat, Pisces. Kumbaga sa basketball na agawan ka ng bola, dapat sa'yo na yun. Points mo na yun. Point na ng team ninyo yun. Okay? Yun lang yung nakikita ko. Kaya, ayan. Whether sa romantic to, sa career mo, Kasi nakikita ko,
Pwede may usapan na kayo nitong person na to or committed na kayo sa isa't isa. Alam niyo kayo na eh. Pero parang may umiepal eh. Sabi ko nga, pwedeng may umagaw pa eh. Ayan no, possible na itong ahas na to, pwedeng siya pa yung maging cause ng away ninyo or hiwalayan ninyo. Kasi inikita ko axe. Tsaka merong something dito na hindi makalimutan, paulit-ulit na nagre-replay sa isip. It could be pangyayari, a memory, or something na sinabi. O basta nakikita ko either ikaw to na na-attract ka or pareho kayong na-attract sa isa't isa, nag-aagustuhan kayo. Nagbo-bloom yung relationship ninyo, pwedeng mauwi sa malalim na commitment, engagement, or kasal. Kaya lang kasi merong snake. May kalaban. Or meron talaga nagpo-flirt sa inyo. Sino ba to? Whether ikaw yung person mo nagpo-flirt or may nagpo-flirt sa person mo or may nagpo-flirt sa'yo. Meron eh. May gustong manulot dito eh. May flirting oh. Okay? So, ingat lang kasi pwedeng ito yung maging mitya ng hindi matutuloy yung supposed to be mga plano ninyo magjowa na ma-engage or magpakasal dahil lang sa isang ahas, no? Magkasira or maputol. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies for you. Pisces, yan. Gawin mo lang guys dito. Sana makatulong tong reading. Sana mangyari lang sa'yo yung mga positive energies pero hindi natin kontrolado kung ano talaga yung mangyayari sa atin, no? Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.